Hiniling ni Senator Antonio Trillanes IV na buksang muli ang investigasyon ng Senado hinggil sa di manoy Davao Death Squad base sa mga bagong pahayag ni retired SPO3 Las Cañas. Bukas naman daw ang Public Order Committee ni Senator Panfilo Lacson na imbestigahan ito. Pero tingin ni Lacson pwedeng makasuhan si Las Cañas dahil sa pabago-bago niyang pahayag. May report si Jamsi Sante. Walang Davao Death Squad. Ito ang diretsahang pahayag noong Oktubre ni retired SPO3 Arthur Las Cañas sa pagdinig noon ng Senado kaugnay sa umano'y extrajudicial killing sa bansa. Pinatawag noon ng Senado si Las Cañas matapos siyang tukuyin ng isa pang umano'y miyembro ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato. Paulit-ulit na itinanggi noon ni Las Cañas ang alegasyon, pero lahat niyan binaliktad niya sa pagharap niya sa media kanina. Sa mga testimonya ni Matubato, sinabi niyang team leader daw nila sa DDS si Las Cañas, isang pulis Davao na malakas at malapit daw kay nooy Mayor Rodrigo Duterte. Sa kanyang araw ibinababa ni Duterte ang kanyang mga utos, tulad daw ng ginawang pagpatay umano sa dayuhang si Sally Macdum. Siya ang aming team leader na sa whole team leader ngayon ma'am sa DDS kung Davao Death Squad, si Arthur Las Cañas ma'am. Dinala namin ma'am. Tapos pinatay namin, sinapsap namin doon sa mga aquari, linibing namin sa mga aquari. Ang insidenteng ito hindi kasama sa mga nabanggit kanina ni Las Cañas. Mahigit 3 dekadang nasa serbisyo si Las Cañas bago nagretiro nitong Desyembre. Naging bahagi siya ng Heinous Crime and Investigation Section ng Davao City Police na ayon kay Matubato ay siyang section na kinabibilangan daw ng maraming DDS members. Sabi ni Senadora Laila de Lima, eksplosibo at makapanindig balahibo ang mga sinabi ng retiradong pulis. Dati pang iniimbestigahan ni de Lima noong chairman pa siya ng Commission on Human Rights ang tungkol sa umunay Davao Death Squad. Nag-inspeksyon pa siya noon sa Laod Quarry sa Davao City kung saan may natagpuan daw silang mass grave at inamin kanina ni Las Cañas na ginamit nilang lugar para patayin ng isang buong pamilya. Kaya sabi ng senadora, dapat daw ipagpatuloy ang pagdinig ng Senado kaugnay nito. Marami pa siyang dapat isiwalat dahil mas marami siyang alam kay Mr. Edgar Matubato kasi isa nga po siya sa mga leader. Si Public Order Committee Chair, Senador Panfilo Lacson, bukas daw ng muling imbestigahan ng umunay DDS. Pero maaari raw makasuhan si Las Cañas dahil sa pagbaligtad ng kanyang mga testimonya. Under oath siya na nag-testify dito. So if he will again testify under oath, open siya sa perjury, makakasuhan siya. Definitely, hindi naman pwedeng magkaibang statements mo, parehong totoo. Huwag tayo masyadong magulat o lumundag sa tuwa just because very explosive ang sinabi. Tandaan mo, sinabi lang yun. Okay, malayo pa yun sa katotohanan. Base sa mga isinagawang pagdinig ng Senado, wala raw nakitang ebidensya ang mga komite ni Lacson at Gordon na magpapatunay na mayroon ngang Davao Death Squad. Paulit-ulit ding iginiit noon ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na dating Police Director ng Davao City, walang DDS. Ilang beses na raw nila itong inimbestigahan. Jamsi Sante, GMA News.